Samantala, iba't ibang pinsala ang iniwan ng mga bagyo at ng hanging habagat sa Cordillera Region itong nagdaang linggo. Sa Baguio City pa lang, umabot sa 10 katao ang nasawi sa isang landslide. Si Jezreel Kate Lapizar sa detalye live. Jezreel? Joshua, maulan at mahamog na umaga mula dito sa Baguio City. Matinding epekto ang idinulot ng mahigit isang linggong ulan mula sa mga nagdaang mga bagyo at habagat dito sa rehiyong Cordillera. Ilang mga pagbaha at pagguho ng lupa ang mga naitala na nakaapekto sa maraming mga pamilya. Sa Baguio City, 10 katao ang kumpirmadong nasawi habang 3 individual ang nagpapagamot sa ospital matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang mga tinitirhan sa Gisad-Surong nito lamang Lunes, Agosto 9 ng gabi. Sa La Trinidad, Benguet naman, isang insidente ng pagguho ng lupa ang naitala sa Barangay Silan noong Agosto 6 na nagresulta sa pagkakasawi ng 2 individual. Samantala, nagsagawa ng inspeksyon at pagpupulong ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad, opisyales ng Barangay Alno, DepEd Benguet SDO at iba pang kinauukulan kaugnay sa hakbang na kanilang isasagawa sa banta ng pagguho ng riprap sa Alno Kaduri Elementary School dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Plano ng mga itong magsagawa na muna ng blended learning sa mga junior at senior high school habang ililipat sa mas ligtas na silid-aralan ang mga estudyante ng elementarya. Magtatayo rin ng mga learning continuity spaces o makeshift classroom sa lugar para maisagawa ang face-to-face classes ang mga mag-aaral. We want to assure the parents and the community of Alno na we're doing our best. The most that we can do now is really to schedule our children. So there will be times that they will have to study at home. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cordillera, delikado na sa pagguho ng lupa ang rehiyon dahil sa wala pang tigil na pag-ulan. Nakakabahala na talaga na nasa critical level na tayo actually ng pagguho sa lupa. Kasi pang almost 2 weeks na to na tuloy-tuloy ang pag-ulan. So nasaturate na yung soil. If you remember, nagkaroon pa ng earthquake 3 weeks ago or last month. So nagpatong-patong na yun, and yun yung nagpapaworsen ng situation natin. Sa tala naman ng Department of Social Welfare and Development Cordillera, mahigit 11,000 pamilya na binubuo ng mahigit 29,000 katao ang apektado ng mga bagyo at habagat sa rehiyon. 97 pamilya naman ang nananatili sa evacuation center habang mahigit 200 pamilya naman ang nasa kanilang mga kaanak. 78 tahanan ang partially damaged habang 9 ang totally damaged. Sa ngayon, kasalukuyang nagkakaloob ang ahensya ng tulong sa mga apektado. Kasabay nito, nagtungo kahapon si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa lungsod ng Baguio upang mag-abot ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga biktima ng Gisad-Surong landslide. Nagbahagi rin ito ng agarang tulong sa bawat pamilya ng biktima at ipinangakong makakatanggap ang mga ito ng burial assistance. Yung next na worry ng mga biktima, obviously saan sila uuwi. Oo nga, sir. And the mayor has already informed everybody na hindi pwede doon because mapanganib nga, and he's already arranging a long-term relocation or socialized housing for them. But in the interim, we will extend rental assistance, part yan ng menu ng services ng DSWD, para pwede muna sila umupa. Let's say we're looking at 3 months to 6 months habang inaayos yung pangmatagalan na socialized housing na ina-arrange para sa kanila. Joshua, makikita sa aking likuran ang pinsalang iniwan ng pagguho dito sa Gisad-Surong Barangay, Baguio City. Ilan sa mga pamilya rito ang inilikas muna para sa kanilang kaligtasan. Ramdam man ngayon ang unti-unting paghina ng ulan at hangin, patuloy pa rin namang nakabantay ang mga kinauukulang mga ahensya sa maaari pang epekto ng ilang araw na pag-ulan sa rehiyon. Sa kasalukuyan, pinipinal naman na ng gobyerno probinsyal ng Benguet na magdeklara ng state of calamity dahil sa mataas na bilang ng mga apektadong kalsada at mga residente sa probinsya. Ilang mga probinsya sa rehiyon naman, kasama ang Abra at Benguet, ang patuloy na nagsuspende ng mga face-to-face classes ngayong araw upang
maisa kaligtasan ang mga mag-aaral. Patuloy naman ang mga isinasagawang road clearing at paghahatid ng tulong sa mga apektadong mamamayan sa rehiyon. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan. Maraming salamat, Jezreel Kate Lapizar, live mula Baguio City.